May mga robot nga ba na talagang kamukha na ng tao? At robot na nangarap na magkaroon ng sariling anak? Posible nga ba ang lahat ng mga ito? Well, yan ang mga katanungan na sasagutin natin sa video na ito. Kaya ipagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Number 1. Sophia. Si Sophia ay isang humanoid robot na gawa lang naman ng isang popular na tao sa mundo ng robotics at siya ay si Dr. David Hanson. Malaki ang tiyansa na pamilyar ka na kay Sophia dahil sa nagpakitang gilas na ito sa mga conventions at kahit na sa mga TV shows sa buong mundo. So ano nga ba ang rason para bumilib tayo sa robot na ito? Alam mo ba na si Sophia ang pinakaunang robot sa buong mundo na nagkaroon ng citizenship sa isang bansa? In short, binigyan siya ng pribilehiyo na magkaroon ng karapatang pantao. At ito ay sa bansang Saudi Arabia. Alam naman natin na napaka-istrikto ng bansang ito, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ngunit siya ay mas binigyan pa ng higit na karapatan kaysa sa mga babae sa Saudi Arabia. Isa sa mga mapapansin mo sa kanya ay wala siyang suot na abaya na higit na ipinagbabawal sa mga babae. Alam mo ba na naging cover na din siya ng isang sikat na fashion magazine sa Europe? Sa isang interview ay nabanggit ni Sophia na importante para sa kanya ang pamilya. At alam mo ba na plano niya din na magkaroon ng isang anak na babae dahil karapatan din daw nila na magkaroon ng isang pamilya. Weirdo man kung ito ay ating papakinggan, ngunit isa ito sa naging sagot niya sa isang panayam sa kanya. Alam mo ba na si Sophia ay may 62 facial at neck movements kung kaya't kaya niyang magpakita ng lahat ng emosyon na nagagawa ng isang ordinaryong tao. Sa paglipas ng panahon, ay mas lalo pa siyang ginawang matalino ni Dr. Hanson. Ang dating head and neck movement lang ay may kakayahan na siya ngayon na maglakad na tila isang totoong tao. Nakaprogram si Sophia sa field ng business kung kaya't naiimbitahan na rin siya sa mga banking, manufacturing, and property development conferences. At take note, siya ang nagsisilbing speaker sa mga high-level conferences na ito. Number 2. Erika. Si Erika ay isa din sa popular na robot sa bansang Japan. Siya ay ginawa ni Hiroshi Ishiguro na isang director ng Intelligent Robotics Laboratory sa Osaka University. Siya ay ginawa at tinisenyuhan na maging natural ang kilos tulad ng isang tao. Si Erika din ay may kakayang mag-multitask ng mga trabaho. May voice recognition at may kakayahan ding i-track ang impormasyon ng isang tao. 私の努力の成果を見てもらえるようにしようと思っています。 Sa kanyang pisikal naman na katangian ay may kakayahan din siya na igalaw ang kanyang mukha, leeg, balikat at bewang. Kung kakausapin mo naman ang robot na ito, ay kaya niyang ilapat ang emosyon ng sinasabi niya sa kanyang facial expression. Kinikilala si Erika na isa sa pinakamaganda at pinakamatalinong android sa buong mundo. Alam mo ba na ayon sa interview niya ay nais siyang makarating sa mga bansa sa Southeast Asia gaya ng Philippines. At kagaya ng isang normal na dalaga ay nangangarap din ito na magkaroon ng kapartner sa buhay. Isa din sa nakakatawang bagay sa robot na ito ay ayaw niya nang tinatanong kung ilang taon na siya dahil para sa kanya ay nakakabastos daw ito sa kanya kaya hindi niya ito sasagutin. Pero si Erika ayon sa kanyang creator ay nasa 23 years old na pala. Number 3. Nadine. Ayon sa mga artificial intelligence expert, isa si Nadine sa pinaka-realistic na humanoid robot sa buong mundo. Hindi lamang sa kanyang pisikal na katangian, bagkus sa kanyang kilos na pinapakita ay halos walang pinagkaiba sa isang totoong tao talaga. Ayon sa kanyang developer, si Nadine ay isang proyekto ng Nanyang Technological University sa Singapore.
Ginawa si Nadine upang gayahin talaga ang katangian ng isang normal na tao. Tulad ng ekspresyon ng mukha, pagkilos ng katawan, at yung pamamaraan ng pakikipag-usap ay kaya niyang gawin na kagaya lang sa tao. Ginawa si Nadine upang maging kamukha niya si Nadia Magnana Thalmann, ang head ng Mira Lab sa University of Geneva. Alam mo ba na pag kinausap mo siya, ay nakangiti din itong kakausapin ka, at ang direksyon ng kanyang tingin ay talagang naka-eye to eye contact sa kanyang kinakausap. Ayon sa kanyang developer, ay ipinapakita ni Nadine kung paano ba dapat ang tamang pakikipag-usap, lalong-lalo na sa mga professional na tao. Isa pa sa nakakabilib sa robot na ito ay kaya niyang alalahanin ang lahat ng taong nakausap na niya, at kahit yung mismong pinag-usapan ninyong dalawa ay kaya niya pang balikan. Kaya hindi uubra ang pagsinungaling sa robot na ito. Kung ang ibang robots ay ginawa for business purposes, si Nadine naman ay ginawa for communication. Magandang gamitin ito for simulation purposes ng mga interviews at mga communication activities. Number 4. Jaja. Kung papansinin natin ang robot na ito, ay halos wala na talagang pinagkaiba sa tao. Kung ako ang tatanungin, siya na siguro ang pinakakawangis talaga ng tao sa lahat ng robot ng ating nabanggit. Si Jaja ay kilala bilang pinakaunang humanoid robot sa China. Alam mo ba na inabot lang naman ng 3 taon para mabuo ang konsepto ng robot na ito? Pinangunahan ito ni Chen Xiaoping ng University of Science and Technology of China. Katulad ng ibang robot, ay may kakayahan din itong igalaw ang kanyang kamay, magpakita ng iba't ibang facial expressions, at kaya niya ding sagutin ang katanungan ng kanyang kinakausap. 我想睡觉了，晚安。主人晚安，祝你不要打呼噜影响别人哦。 Isa sa kadalasang nagiging problema ng gumagawa ng mga humanoid robots ay ang eye movement, kung kaya't ang team nila ay mas nag-focus sa mata at sa labi nito. Maoobserbahan mo sa kanya na synchronize ang movement ng kanyang mata sa kanyang bibig. Alam mo ba na sa isang interview ay kinikilala niya ang kanyang creator na kanyang Diyos dahil siya raw ang nagbigay sa kanya ng buhay nito. Well, nakakatakot man siyang pakinggan, ngunit kung isipin natin ay nakabase pa rin naman ang lahat ng sinasabi niya sa nakaprogram sa kanya. May kakayahan rin siyang sagutin kung tatanungin mo ang tungkol sa weather. Kaya niya ding sagutin ang basic conversation sa English at Mandarin. At kaya ding matukoy ang kasarian ng kanyang kausap kung ito ay babae o lalaki. Number 5. Junko Chihira. Ang Toshiba Company ang nasa likod sa pagkabuo ng isa sa pinaka-realistic na humanoid robot sa buong mundo. Siya ay ginawa para magtrabaho bilang representative sa Tourist Information Center sa bansang Japan. Siya ay tila isang frontliner na nagwe-welcome sa lahat ng guest na papasok sa establishment. Si Junko Chihira ay trilingual dahil may kakayahan siyang magsalita ng Japanese, Chinese at ng English. Alam mo ba na plano sana na gumawa pa ng madaming androids na kagaya ni Junko sa Japan dahil gagamitin raw sana ito sa gaganapin na 2020 Olympics sa kanilang bansa. At iyon lamang ang listahan ng mga pinaka-cool na humanoid robots sa buong mundo. Nais mo bang mag-suggest ng topic para sa susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang. At abangan kung ito na ang next na mafe-feature sa ating susunod na kaalaman story.